Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 441. Tagasalin, Naoy Bo Studio Editor, Naoy Bo Studio. Ang huling labanan. Bagamat ito ang unang pagkakataon ni Tang YG na makakita ng lumilipad na dragon, naisip niya na ang Poison Dragon ay hindi mas malakas kaysa rito. Kaya naman, walang pag-aalinlangan siyang sumalakay. Ito ay pareho para kay Gucci at sa Whitebone Battle Puppet. Hanggat napatay nila ang Poison Dragon, maaari nilang hukayin ang buong lugar. Sino ang nakakaalam, ang Interspatial Ring ay maaaring nahulog sa ibang lugar. Gayunpaman, nang dama po ang kanilang mga pag-atake sa katawan ng lasong dragon, sila ay ganap na hindi epektibo. Paano ito posible? Ang ating vital energy ay hamina ng higit sa kalahati ng makamandag na gas. Ang aking mga pag-atake ay hindi man lang makalusot sa kaliskis nito. Bulalas ng isang elder, siya ay nasa kaharian ng 560 dragon. Kung gagamitin niya ang kanyang martial arts, maaari niyang patayin ang isang level 6 sacred beast ng Imperial Chi Realm. Hindi lang siya. Ang iba pang 5 elder ay ganoon din. Higit pa rito, kahit si Tang YG, na nasa kaharian ng 620 dragon, ay hindi makalusot sa kaliskis ng Poison Dragon. Lumipad ang Poison Dragon sa itaas nilang 6. Pagkatapos, ibinuko nito ang bibig at iniluwa ang isang subo ng berdeng kamandag. Ang balikat ng isang elder ay aksidenteng nahawakan ng ilang patak ng lason. Natunaw ang buong balikat niya. Kung siya ay tinamaan ng buong pool ng lason, ang kanyang buong katawan ay natunaw sa isang pool ng dugo. Ang lakas ng lason. Mag-ingat ka. Muling pinaalalahanan sila ni Tang YG. Lumipad sa langit ang Flying Dragon at patuloy na nagdure ng lason. Kaya naman, ang Whitebone Battle Puppet ni Gucci ay ganap na walang silbi. Higit pa rito, ang grupo ng mga tao sa ibaba ay maaari lamang gumamit ng mga pangmatagalang pag-atake. Gayunpaman, walang sinuman sa kanila ang makakalusot sa kaliskis ng Poison Dragon, kabilang si Gucci. Damn it! Galit na nagmura si Gucci. Naglabas siya ng Bone Sword mula sa kanyang Interspatial Ring at muling umatake. Kotcha! Isang malutong na tunog ang umalangaw sa pandinig ng lahat. Sa wakas ay nakalusot ang Poison Dragon sa kaliskis ng Poison Dragon. Gayunpaman, ito ay nakakalusot lamang sa kaliskis ng Poison Dragon. Medyo nagulat din ang Poison Dragon. Gayunpaman, sumulyap lamang ito kay Gucci gamit ang kanyang marangal na ulo bago magpatuloy sa pag-atake sa mga elder. Naunawaan din ito na kailangan nitong pumili ng pinakamahinang persimmon. Napakalaki ng lason nito. Nahirapan ang mga elder na iwasan ito. Kung tutusin, kailangan nilang mag-ingat na huwag matapakan ang anumang nakakalason na nakal-alasong damo o bulaklak. Ang labanang ito ay tila pantay-pantay. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang Poison Dragon ay nakakakuha ng mataas na kamay. Iyon ay dahil ang kamandag na inilabas nito ay natunaw na ang mga nakal-alasong bulaklak at halaman at tumagos sa lupa. Hindi sinasadyang natapakan ito ng isang matanda, at natunaw ang buong paa niya. Pagkatapos, nahulog siya sa ibabaw nito at namatay ng malungkot. Noon lamang napagtanto ni Tang YG na hindi sila katugma sa lasong dragon na ito. Kinailangan nilang umatras. Fair na, sigaw ni Tang YG. Sa sandaling iyon, siya at si Gucci ay tumalikod at umalis. Ganoon din ang ginawa ng natitirang 5 matatanda. Nang makita ito, ang Poison Dragon ay umungal sa kalangitan at hinabol siya. Kung isa lang itong wyvern, nagawa na nilang patayin ng 6. Sa kasamaang palad, ito ay isang Poison Dragon, na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong wyvern. Bukod dito, ang kaharian ng Poison Dragon na ito ay mas mataas kaysa sa kanilang lahat, kaya ang 5 matatanda ay hindi nakatakas at natunaw ng lason. Tanging sina Gucci at Tang YG lang ang nakaalis. Ang lason na dragon ay tamad na humabol sa kanila at bumalik sa taniman. Sa panahong ito, isa na lamang ang natitira sa plantasyong ito. Iyon ay si Yezuan, na nagtago at nagpipigil ng hininga. Nang hinahabol ng Poison Dragon sina Tang YG at Gucci, nagkataong kinuha niya ang Interspatial Ring ng 6 na elder.
Ang interspatial rings ay ginawa sa parehong materyal tulad ng mid-level heaven artifacts, kaya maaari pa ring matuno ng Poison Dragon ang mga ito. Kasabay nito, sinubukan ni Yezuan ang lason mismo. Sure enough, minsan natunaw ang kamay niya. Gayunpaman, sa pangalawang pagkakataon, ang kanyang balat ay nagkaroon ng panlaban sa lason. Wala nang epekto sa kanya ang lason. Ang 6 na interspatial rings ay nagbigay daan sa kaharian ni Yezuan na makalusot mula 430 dragons hanggang 460 dragons. Kung ginamit niya ang Beast King Rampage ngayon, maaari siyang pumailang lang sa 600 dragons ng kapangyarihan. Sa oras na ito, mayroon na siyang lakas na makipaglaban kay Gucci at sa iba pang dalawang rank 6 Imperial Chi Cultivator. Habang bumabalik ang Poison Dragon sa kanyang pugad, umalis din si Yezuan sa plantasyon na ito. Sa pagkakataong ito, marami na siyang natamo. Sa oras na ito, umalis siya sa plantasyon para alamin kung nandoon pa rin sina Gucci at Tang Weiji. Nagtago rin sa malayo sina Gucci at Tang Weiji, na itinaboy ng Poison Dragon. Buti na lang at hindi sila hinabol ng Poison Dragon, kung hindi, magkahiwalay na silang tumakbo. Kuya, hindi mo ba talaga nahanap ang interspatial ring? Ngayon na tanging sina Tang Weiji at Gucci na lang ang natitira, direktang tinawag ni Tang Weiji ang huli na kuya. Hindi ko talaga ginawa. Gayunpaman, ang mga bangkay ng mga nakatatanda ng Beigo Group ay nandito na lahat. Bigyan mo lang ako ng ilang oras at gagawin ko silang Whitebone Battle Puppet. Pagkatapos, maaari nating patayin ang Poison Dragon na iyon. Napatingin si Gucci sa Whitebone Battle Puppet sa tabi niya. Ang Whitebone Battle Puppet na ito ay kasama niya ng higit sa 10 taon. Kamakailan lamang ay napino ito sa rank 6 Imperial Chi, at gumugol ng maraming kayamanan upang mapabuti ang lakas ng mga buto nito. Ngayon, oras na para magbago. Mayroon pang 6 na interspatial ring, paalala ni Tang Weiji. Hindi mahalaga na ang 6 na matatanda ay patay na, ngunit ang mga taong napatay nila noon ay naipamahagi na. Ang 6 na interspatial ring ay nagdagdag ng maraming bagay, at medyo nag-aatubili siyang humiwalay sa kanila. Huwag kang mag-alala, maghintay hanggang sa pinuhin ko itong bagong Whitebone Battle Puppet, pagkatapos ay papatayin natin ang ating pagpasok, nakangiting sabi ni Gucci. Pero, baka buhay pa ang batang iyon. Naisip ni Tang Weiji si Yezuan, ang hindi kilalang salik na maaaring pumatay sa sub-leader ng 100 Poison Sect sa harap niya mismo. Ang batang iyon siguro ang nagpakalat ng balita na nandito ako. Dahil umatras na ang Poison Dragon, maghintay tayo sa labas. Labis din ang sama ng loob ni Gucci kay Yezuan, kaya agad siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Bagamat hindi nila alam kung bakit nagawa ni Yezuan ang anumang gusto niya doon, wala itong kabuluhan. Ang kanilang layunin ay ang interspatial rings. Dumating muli sina Gucci at Tang Weiji sa labas ng Poison Array. Tiningnan ni Gucci ang mga bangkay sa lupa at hindi napigil ang sabihin, ang batang ito ay talagang walang awa. Pinatay pa niya ang kanyang mga kapwa-disipulo. Ang mga kapwa-disipulo na tinutukoy niya ay ang mga sub-disciples at elder ng 100 Poison Sect na tumalikod sa 5 Poison Sect. Siyempre, sa simula pa lang, ayaw ipamahagi ni Tang Weiji at ng kanyang kapatid ang nakawan sa iba. Nais nilang itago ang lahat sa kanilang sarili. Matagal na nag-alinlangan si Tang Weiji dahil napakahirap niyang itinayo ang 5 Poison Sect. Gayunpaman, habang naglalakad sila papunta sa entrance ng Poison Array, bigla silang nakarinig ng commotion na nagmumula sa loob ng Poison Array. Mga yabag, ang batang iyon. Agad namang nag-react ang dalawa. May kabuuang 13 katao ang pumasok sa Poison Array, kabilang ang Whitebone Battle Puppet. Kung hindi nila kasama sina Gucci at Tang Weiji, 11 tao na lang ang natitira. Sa 11 taong ito, ang sub-leader ng 100 Poison Sect ang unang namatay, na sinundan ng 4 na matatanda, at panghuli ang 6 na elder na naspray sa kamatayan ng Poison Dragon. Kahit na ang sub-leader ng 100 Poison Sect ay hindi namatay sa harap nila, nahulaan nila na siya ay patay na rin. Kabanata 442, Isa laban sa 3. Oo naman, ito ay tulad ng inaasahan nila. Nang makita nila ang figure na dahan-daw ang lumalabas sa hanay ng lason, hindi nila maiwasang mapakilos.
Ang brat na ito ay talagang may kakayahang mag-shuttle lang sa pagitan ng dalawang lason array. Good boy, you actually dare to come out from here. Medyo nagulat na sabi ni Tang YG. Haha, ngumisi si Yezuan. Medyo nagulat din siya. Hindi niya akalain na ang dalawang taong ito ay pipiliin pang bumalik dito para bantayan siya sa halip na magpatuloy sa pagtakas. Nasa iyo lahat ang mga singsing na Chen Kun. Hindi binigyan ni Tang YG ng pagkakataon si Yezuan na magsalita at direktang nagtanong. Wala kahit isa. Tumango si Yezuan at nagtanong bilang ganti, napatay mo ba ang pinuno ng sekta ng 100 Poison Sect, si Fengshan? Hindi, nagpadala ako ng mga tao para i-escort siya pabalik sa 5 Poison Sect. Bakit, gusto mo pa siyang iligtas? Kinaikit ni Tang YG ang kanyang mga mata. You don't need to worry about that. I'm just curious, nakuha mo ba yung Chen Kun ring ng senior? Tanong muli ni Yezuan. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Tang YG, sa tingin mo ba sasabihin ko sa iyo? Then you didn't. Kung hindi, nag-away na kayo. Hulaan ni Yezuan. Nagkatinginan sina Tang YG at Gucci. Mukhang hindi tanga si Yezuan. Mas matalino siya kaysa sa mga elder ng 5 Poison Sect. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Gucci, anak, napakatalino mo. Interesado ka bang sumali sa aming Begu Group? Haha, gusto mo yung martial art ko na biglang magpapalakas ng lakas ng 100 dragon diba? Ngumiti si Yezuan. Tama, dahil natutunan mo na ito, hindi ba natural na ibigay ito kay Master? Hanggat handa kang ibigay ito, ibibigay ko sa iyo ang Little White pagkatapos kong matagumpay na pinuhin ang White Bone Battle Puppet na iyon. Sabi ni Gucci habang nakatingin sa level 6 White Bone Battle Puppet sa tabi niya. Maaaring ituro ang martial arts, ngunit ang Beast King's Rampage ay hindi isang martial art. Hindi ito maituturo ni Yezuan kahit na gusto niya. Bukod dito, ang dalawang ito ay walang awa at talagang minasacre ang 100 Poison Sect. Kahit na hindi ipaghiganti ni Yezuan si Feng Yaking, kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang sarili niyang lakas. Lubos akong interesado sa paraan ng pagkontrol sa White Bones, sabi ni Yezuan. So pumayag ka, lumiwanag ang mga mata ni Gucci. Sumilay sa kanyang mga mata ang kasakiman at pagpatay na hangarin. Hayaan siyang tanggapin si Yezuan bilang kanyang disipulo. Anong biro? Gusto niyang makuha muna ang Beast King Berserk bago patayin si Yezuan. Ang dahilan kung bakit hindi pa kumikilos ang dalawa ay dahil hindi nila alam kung si Yezuan ay may secret manual ng Beast King Rampage sa kanyang yin at yang ring. Sa makatuwid, hindi pa maaaring patayin si Yezuan. Gayunpaman, hindi ganoon katanga si Yezuan. Hindi, gusto mo yata akong patayin. Pagkatapos makuha ang martial art na ito, tama ba? Sabi ni Yezuan habang inilalabas niya ang bawang sword. Sapat na kalokohan ang sinabi niya at oras na para makipag-away. Lalaking hindi alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Tapos huhulihin muna kita at itatanong. Malamig na bamantong hininga si Gucci at inilabas ang bone sword. Ganon din ang ginawa ni Tang YG. Noong araw na iyon, nakatakas si Yezuan mula sa ilalim ng kanilang mga ilong. Hindi sila nang ahas na maging pabayan nang siya ay dumaan sa hanay ng lason sa kalooban. Ang husay sa pakikipaglaban ng tatlong dakilang Imperial Chi Tier 6 na ay nakapalibot kay Yezuan sa gitna. Hinawakan ni Yezuan ang bawang sword at malamig na pinanood. Nireranggo na niya sa isip niya ang lakas ng tatlo. Ang pinakamahina ay syempre ang White Bone Puppet, na sinundan ni Tang YG. Si Gucci ay mas malakas kaysa kay Tang YG, at ang Bone Sword sa kanyang kamay ay mas mahusay kaysa kay Tang YG, kaya siya ang pinakamalakas. Sa sitwasyong ito, may isang paraan lang si Yezuan para lumaban, at iyon ay ang patayin muna ang White Bone Puppet at mabilis na bawasan ang lakas ng pakikipaglaban ng kalaban. Umihip ang malamig na hangin, ngunit hindi gumagalaw ang apat na figure. Sa oras na ito, nagkatinginan sina Tang YG at Gucci at sabay na umatake. Ngunit nang magkatinginan sila, ginamit din ni Yezuan ang Beast King Rampage. Bam! Agad na tumaas ang lakas ni Yezuan sa 600 dragon. Sa larangan ng kaharian, kahit na mas mahina siya kaysa Tang YG at Gucci ng higit sa 20 dragon, mayroon pa rin siyang agility advancement. Nalampasan na niya ang 700 dragons. Sobrang bilis.
Si Tang YG at Gucci ay natigilan, dahil ang bilis ni Yezuan ay mas mabilis kaysa noong pinatay niya ang pinuno ng sub-sekta ng 100 Poison Sect sa hanay ng lason. Ang pangunahing target ni Yezuan ay ang White Bone Puppet. Alam ni Gucci na ang White Bone Puppet ay hindi katugma kay Yezuan, kaya nagmamadali niyang kinokontrol ang White Bone Puppet para tumakbo sa kanyang direksyon. Gayunpaman, naharang ni Yezuan ang White Bone Puppet sa kalagitnaan. Underworld Sword Style, Underworld Burial. Direktang ginamit ni Yezuan ang kanyang ultimate move sa White Bone Puppet. Ang White Bone Puppet ay hindi isang ordinaryong balangkas. Ang mga kasukasuan nito ay pinagdugtong ng isang sangkap na pilak, kaya hanggat ang dugtong na ito ay nawasak, ang White Bone Puppet ay mapilayan. Ang Underworld Burial ay nagpadala ng mga alon ng chi upang salakayin ang White Bone Puppet. Ang White Bone Puppet ay naging mas mabagal at na-sweep up sa isang iglap. Kotcha! Sa isang iglap, nahulog sa lupa ang braso ng White Bone Puppet na may hawak na espada. Ang lakas ng pakikipaglaban ng kalaban ay agad na hamina. Damn it! Nagmura si Gucci. Hindi niya inaasahan na ang kaharian ni Yezuan ay tataas ng ganoon kabilis. Halos maabutin niya ang mga ito. Underworld Sword Style, Underworld Burial. Muling naglasla si Yezuan. Sa pagkakataong ito, napilayan niya ang kaliwang binti ng White Bone Battle Puppet. Ngayon, ang White Bone Puppet ay hindi nagdulot ng anumang banta kay Yezuan. 3 laban sa isa ay naging 2 laban sa isa. Mamatay, bata. Galit na galit si Gucci Wo. Gumugol siya ng maraming materyales at oras sa White Bone Puppet na ito. Dati, kapag hinahabol si Yezuan, ang White Bone Puppet ay natapakan ng makamandag na pulbos, na nakakasira sa mga paa nito at nagpabawas sa bilis ng paggalaw nito. Ngayon, nawasak ang mga dugtungan ng mga braso at binti nito, kaya kinailangan niyang gumastos ng maraming materyales para ayusin ito. Nagdilim ang ekspresyon ni Yezuan habang binubuo niya ang Dragon Slayer Sword. Sa pagharap sa isang pincer attack mula sa dalawang tao, kinailangan niyang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Mahigit 2 metro ang haba ng Dragon Slayer Sword, kaya tama lang ang distansya. Hlang. Bagamat may 2 kalaban, ang bilis ni Yezuan ay kahanga-hanga, kaya nakaya niya ang mga ito. Mabilis na umatake ang 3 tao, ngunit mas mabilis pa si Yezuan. Itinulak niya ang kanyang bloodline sa limitasyon, at ginamit ang Underworld Sword Style at Silver Feather Movement Style sa tuktok. Gayunpaman, kakailanganin ng ilang oras upang mapatay ang 2 master ng 6th level chi controlling realm na tulad nito. Sa sandaling ito, biglang tumibok ang puso ni Yezuan. Anong sabi mo? Gusto mong putulin ko ang leeg ng White Bone Puppet? Pagkatapos ay maaari kang sumali sa labanan. Panipi, medyo nagulat si Yezuan. Ito ang mensaheng ipinadala sa kanya ni Wei Zhenchen. Okay, pagtitiwalaan kita this time. Wala na siyang pakialam sa iba. Agad niyang pinabilis ang kanyang bilis sa tuktok at naglagay ng ilang distansya sa pagitan niya at ng 2 tao. Tapos, bigla siyang tumalikod. Underworld Sword Style, Sword descends to the Underworld. Isang hiwa ang tumagos sa hangin at agad na pinutol ang ulo ng White Bone Puppet. Pagkatapos, si Wei Zhenchen, na naghihintay sa storage space ni Yezuan, ay biglang lumitaw at sumugod papunta sa White Bone Puppet. Kabanata 443. Pagpatay ng Dragon. Ano ba yan? Parehong natigilan sina Gucci at Tang YG. Hindi nabanta ang White Bone Puppet. Ang dalawa sa kanila ay hindi maintindihan kung bakit si Yezuan ay maglalaan ng oras upang sirain ang White Bone Puppet, ni hindi nila naiintindihan kung ano ang berdeng bagay na iyon. Lalong nagulat si Gucci dahil siya ang gumawa ng Skeletal War Puppet. Siya lang ang nakakaalam na ang leeg ng Skeletal War Puppet ang kahinaan nito. Bang! Si Wei Zhenchen ay naging isang tumpok ng putik at damapo sa Skeletal War Puppet. Pagkatapos, unti-unti itong nawala at tumagos sa mga buto. Sa sumunod na sandali, muling tumayo ang White Bone Puppet Fighter. Nanlaki ang mga mata ni Gucci sa hindi makapaniwala. Nakita niya sa sarili niyang mga mata na nawasak ang mga braso at binti ng Skeletal War Puppet at naputol ang ulo nito. Pero ngayon, bumalik na sa normal. Hindi ito bumalik sa normal. May puddle ng silver liquid sa lupa.
Inalis ni Wei Zhenchen ang mga connection point at ginamit ang sarili nitong katawan para muling buuin ang skeletal war puppet. Imposible yan, bulalas ni Gucci. Kahit si Ye Zuan ay hindi ito inaasahan. Sinulyapan niya ang interface ni Wei Zhenchen at nakitang umabot na ito sa level 6 nanograms Royal Air Realm, 605 dragons. Si Wei Zhenchen ay orihinal na mayroong 300 dragon. Ngayon na ito ay sumanib sa skeletal war puppet, ito ay nadagdagan sa 605 na mga dragon. Buti naman, na-surprise mo talaga ako. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Ye Zuan. Hlang, hlang, hlang. Ang White Bone Battle Puppet ay agad na lumipat sa panig ni Ye Zuan at sumali sa labanan na may hawak na espada. Ito, na may hahambing sa isang rank 6 na Imperial Che Cultivator, ay nakipagsanib puwersa kay Ye Zuan at agad na pinigilan sina Gucci at Tang Weiji hanggang sa punto ng pag-atres ng hakbang-hakbang. Oras na para mamatay kayong dalawa. Mataas ang moral ni Ye Zuan dahil pinipigilan ng skeletal war puppet si Tang Weiji. Ang kanyang kalaban ay si Tang Weiji. Damn it! Nagmura si Tang Weiji sa kanyang puso. Sila ay orihinal na leeg at leeg kay Ye Zuan, ngunit sa pagdagdag ng level 6 skeletal war puppet, ang sitwasyon ay nabaligtad. Swish! Isang malamig na liwanag ang kumislap, at isang malaking tipak ng laman ang naputol mula sa balikat ni Tang Weiji. Maging ang kanyang leeg ay kinagat, at umagos ang dugo. Alam ni Tang Weiji na siya ay tapos na. Siya, ang Grand Sect Master ng 5 Poison Sect, ay talagang nabawasan sa ganoong estado ng isang brat. Talagang isang kahihiyan. Brat, mamamatay ako, pero ikaw din. Biglang sumigaw si Tang Weiji. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagsimulang maging berde, na tila siya ay naninigas. Nang makita ito ni Ye Zuan, naramdaman niyang may mali at mabilis na umatras. Bang! Ang katawan ni Tang Weiji ay sumabog at ang kanyang mga laman at dugo ay tumalsik kung saan-saan. Kasabay nito, hindi mabilang na mga itim na pulbos ang kumalat. Lason na nakatago sa kanyang katawan. Nagulat si Ye Zuan. Tunay na makapangyarihan ang Lord of the Ghost Tomb na ito. Talagang nagtago si Tang Weiji ng lason sa kanyang katawan. Masyadong nakakatakot. Mabuti na lang at mas mabilis ang kanyang takbo, at nasa 100 metro na ang layo niya, kaya hindi nalaglag sa kanya ang poison powder. Ikalawang kapatid. Namula ang mga mata ni Gucci nang makita niyang sumabog ang kanyang kapatid. Magkapatid talaga sila. Nang marinig ni Ye Zuan ang sigaw, bahagyang nagulat siya, ngunit sa sumunod na sandali, bahagyang kumulubot ang mga sulok ng kanyang bibig. Huwag kang mag-alala, sasamahan mo siya. Mabilis siyang tumakbo palabas at pinagpag ang lasong pulbos na may ilang hampas ng palad. Pagkatapos, nakuha niya ang interspatial ring ni Tang Weiji. Ding, ang host ay nakalusot sa 480 dragon power. Agad na lumubog ang kanyang kaharian. Ngayon, umabot na sa 750 dragon power ang kanyang bilis. Whoosh! Hindi na siya nagpatagal at mabilis na lumabas. Handa nang mamatay si Gucci, ngunit ayaw niyang mamatay ng ganoon. Kinailangan niyang kaladkarin si Ye Zuan pababa kasama niya. Kumuha siya ng bote ng jade at ibinuhos sa bibig niya. Ang bote ng jade na ito ay hindi likido, ngunit gas. Kamatayan Chi, Death Chi Infusion, Bone Explosion. Tumingin si Gucci kay Ye Zuan na nagmamadaling lumapit at sumabog sa sarili tulad ni Tang Weiji. Bang! Nagkalat ang laman at dugo, at ang pulbos ng buto ay agad na sumabog 100 metro ang layo. Medyo mabagal ang reaksyon ni Ye Zuan, at nataman siya ng shockwave at lumipad palabas. Paf! Lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Sa kabutihang palad, mayroon siyang higit sa 600 dragon power sa oras na ito. Kung hindi, siya ay namatay sa ilalim ng pag-atake na ito. Masyadong nakakatakot ito. Ang isa ay may lason sa kanyang katawan, at ang isa ay sumabog pa ang kanyang mga buto. Ang Gultun Lord na ito ay talagang hindi dapat maliitin. Nahihirapang tumayo si Ye Zuan, at sa sumunod na sandali, mabilis siyang sumugod. Ngayon lang, si Wei Zhenchen ay nasa paligid ni Gucci. Little Tian, sigaw ni Ye Zuan. Ang White Bone Battle Puppet ay nagkagulo na, at ang espesyal na pinong matitigas na buto nito ay nabasag din. Gayunpaman, si Wei Zhenchen ay nagtatago sa mga buto ng White Bone War Puppet, kaya nakaligtas ito.
Gumapang ito palabas at nagbagong anyo bilang isang maliit na ibon na damapo sa balikat ni Yezuan. Huff, huff, buti naman ayos ka na. Sumulyap si Yezuan sa panel at nalaman na nakuha ni Wei Zhenchen ang 300 dragon power. Tila may kinalaman ito sa balangkas na tinitirhan nito. Huwag kang mag-alala, ang White Bone War Puppet na ito ay nawasak, ngunit mayroon pa ring rank 8 chi-resisting warrior sa kanyang interspecial ring. Pagdating ng panahon, matututo akong magpino ng isang White Bone War Puppet, at magpapadalisay ako ng mas malakas para sa iyo. Naaaliw si Yezuan. Pagkatapos, lumakad siya at kinuha ang interspecial ring ni Gucci. Maganda ang bone sword ni Gucci, kaya inilagay niya ito sa kanyang interspecial ring. Ibibigay niya ito kay Wei Zhenchen pagdating ng oras. Ibinaon niya ang kanyang kamalayan sa interspecial ring. Halip na kainin ang lahat, nagsimula muna siyang maghanap. Nahanap na, The White Bone Secret Manual. Naglabas si Yezuan ng puting libro at inilagay ito sa devouring system. Matapos matutunan ang White Bone Secret Manual, walang kasanayan, kaya natutunan niya ito ng buo. Hindi lang iyon, nakahanap din siya ng magandang body movement na martial art. Ding! Natutunan ng host ang Netherworld Ghost Steps. Ang kasalukuyang level ay 10%. Sa labanan ngayon, ang paggalaw ng katawan ni Yin Yu ay mas mahina kaysa sa Netherworld Ghost Steps, na humantong sa isang pagkapatas. Kung natutunan ni Yezuan ang Netherworld Ghost Steps ng mas maaga, sina Tang YG at Gucci ay naging mahina sa kanyang paningin. Well, natutunan ko kung paano kontrolin ang White Bone Puppet at kung paano ito pinuhin. Ngunit sa Gucci's interspecial ring, walang sapat na materyales para pinuhin ang isang White Bone Puppet ng Chi Control ang level 8. Mukhang kailangan kong kolektahin ang mga ito. Wei Zhenchen, gamitin mo muna itong White Bone Puppet. Habang nagsasalita si Yezuan, naglabas siya ng isa pang White Bone War Puppet. Ito ang extrang White Bone War Puppet ni Gucci, na mayroon lamang 560 dragon. Sinira ni Yezuan ang lahat ng connection point sa katawan nito, pagkatapos ay hinayaan si Wei Zhenchen na sumanib sa White Bone War Puppet. Pagkatapos, sinimulan niyang kainin ang mga bagay na wala sa interspecial ring. Ding! Ang host ay nakalusot sa 500 dragon power. Si Gucci ay isang tagapag-alaga ng Begu Group, at siya ang higit na nakinabang sa massacre ng 100 Poison Sect. Direkta niyang tinulungan si Yezuan na maabot ang 500 dragon power. Ngayon, natapos na ang usapin, ngunit hindi nagmamadaling pumunta si Yezuan sa 5 Poison Sect. Sa halip, bumalik siya sa hanay ng lason. Sa pagkakataong ito, gusto niyang pumatay ng mga dragon. Kabanata 444, Ikapitong antas ng Imperial Chi. Si Yezuan ay gumugol ng isang buong araw sa pagbuwag sa poison array ng 100 Poison Sect. Pagkatapos, gumugol siya ng isa pang araw sa pagbuwag sa 10,000 poison kill injection ng 5 Poison Sect. Sa oras na ito, nagkalat na ang lason na ambon. Nagpatuloy si Yezuan sa pagkolekta. Sa wakas, natagpuan siya ng lasong dragon. Umuungol. Ang lasong dragon ay umungal at nag-drill palabas ng yungib. Nagluwa ito ng isang subo ng nakakaagnas na lason kay Yezuan sa dikalayuan. Sa araw na iyon, hindi ka kayang talunin ni Gucci at ng dalawa pa. Ngayon, gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Kinuha ni Yezuan ang bawang sword at sumugod pa sulong kasama ang Dragon Slaying Greatsword. Sa pagkakataong ito, hindi man lang niya ginamit ang Beast King Rampage. Ang Dragon Slaying Greatsword ay nagkaroon ng pagtaas ng pinsala sa mga dragon, at ang epekto ng Dragon's Judgment ay mas kitang-kita. Kasama ng bloodline ng Beast King, hindi naging mahirap para sa kanya na patayin ang lasong dragon na ito. Ngunit bago iyon, ginamit pa rin ni Yezuan ang Poison Dragon na ito para pahusayin ang kanyang Netherworld Ghost Steps. Ding! Tumaas ang kasanayan sa Netherworld Ghost Steps. Ang kasalukuyang kahusayan ay 40%. Ding! Tumaas ang kasanayan sa Netherworld Ghost Steps. Ang kasalukuyang kahusayan ay 50%. Ding! Tumaas ang kasanayan sa Netherworld Ghost Steps. Ang kasalukuyang kahusayan ay 60%. Ding! Tumaas ang kasanayan sa Netherworld Ghost Steps. Ang kasalukuyang kahusayan ay 70%.
Nagsanay si Ye Zuan gamit ang Poison Dragon na ito ng higit sa 10 minuto bago niya itinaas ang Netherworld Ghost Step sa 70%. Sa oras na ito, ang Netherworld Ghost Steps ay halos umabot sa bilis ng pamamaraan ng paggalaw ng Silver Feather sa 100%. Oras na, papatayin na kita. Ang mga mata ni Ye Zuan ay kumislap, at ang kanyang bilis ay agad na sumabog. Ang kanyang mga paa ay lumipad sa hangin, at siya ay nagwala sa gilid ng lasong dragon. Dragon Slaying Greatsword, Slash. Bitik. Ang espadang ito ay madaling bumaon sa laman ng lasong dragon. Ang lasong dragon ay umungal sa langit sa sakit. Tumalikod ito at nagwalas ng kuko, ngunit madali itong naiwasan ni Ye Zuan. Bitik, bitik, bitik. Ang Poison Dragon ay binugbog ni Ye Zuan hanggang sa hindi na ito makalaban. Wala pang 3 segundo, naputol ang ulo nito ng paghuhukom ng dragon. Flop. Ang bangkay ng lasong dragon na ito ay nahulog sa lupa at nabasag ang isang malaking bunganga. Ang Begu Group, bilang karagdagan sa pagpino ng mga buto ng tao, ay maaari ding gumamit ng iba pang mga buto. Ang makamandag na dragon na ito ng Royal Chi 6th level ay isang magandang pagpipilian. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Bagamat natuto na siyang gumawa ng white bone puppet, hindi pa niya ito nasusubukan kaya't kailangan niyang maghanap ng ilang bangkay para makapagsanay. Binalatan niya ang mga buto ng Poison Dragon at itinago ang mga ito sa devouring space. Pagkatapos, nagsimula siyang magwalas sa taniman. Ang piraso ng lupang ito ay naapektuhan ng lasong dragon, at tumaas ang halaga ng mga likas na kayamanan. Ang piraso ng lupang ito ay nagbigay daan kay Ye Zuan na dagdagan ang kanyang lakas ng 3 dragon, na umabot sa 505 dragon. Pagkatapos noon, nakahanap si Ye Zuan ng isang lugar at ginamit ang mga materyales sa interspatial ring ni Gucci upang pinuhin ang Dragon Bone. Ang Poison Dragon ay orihinal na nasa Royal Air Level 6, ngunit kung si Wei Zhenchen ay direktang nakalagay sa buto ng dragon na ito, malamang na mayroon lamang siyang lakas na Royal Air Level 5, kaya kailangan niyang gumamit ng isang espesyal na paraan upang i-upgrade ang buto. 3 araw ang ginugol ni Ye Zuan para tapusin ang pagpino ng buto ng dragon. Masayang-masaya si Wei Zhenchen na diretso siyang tumuloy sa Dragon Bone na ito, at umabot din ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa Royal Air Level 6. Ngayon ay nasa Royal Air Level 5 lang si Ye Zuan, at kung nagmamadali siya, mabuting gamitin itong Royal Air Level 6 Bone Dragon. Kasama ang isang Royal Air Level 5 Bone Puppet, kahit na hindi siya kumilos sa pagkakataong ito, ang 5 Poison Sect ay matatapos. Nang lumipad siya sa itaas ng 5 Poison Sect sa Bone Dragon, ang buong 5 Poison Sect ay nagkakagulo. Ang 5 Poison Sect ay nagpadala ng maraming Elder dati, ngunit lahat sila ay pinatay ni Ye Zuan. Sa oras na ito, kakaunti lamang ang Royal Air Level 5 sa 5 Poison Sect. Si Ye Zuan ay hindi katulad ng dati, at hindi niya kailangang gamitin ang Beast King Rampage para maalis ang mga ito. Anak, ang lakas talaga ng loob mo, tumawid sa 5 Poison Sect ko para manggulo. Sigaw ng isang 5 Poison Sect Elder na may 570 dragon. Alam niya talaga na nagsama sina Tang YG at Gucci, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may ibang tao mula sa Begu Group dito, at kung bakit siya pumunta sa 5 Poison Sect para manggulo. Ang pinuno ba ng sekta ng 100 Poison Sect, si Feng Shan, ay isang bisita dito. Umupo si Ye Zuan sa likod ng Bone Dragon at nagtanong ng malakas. Kalokohan, bakit nasa 5 Poison Sect ko si Sect Leader Feng? Sagot ng matanda, gayunpaman, siya ang nag-escort sa matinding pinsalang si Feng Shan noong araw na iyon. Dahil hindi mo ibinibigay, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Ang mga mata ni Ye Zuan ay kumislap, at siya ay direktang bumangon. Anong lakas ng loob, sama-samang umatake. Malakas na sumigaw ang Elder na iyon, at kaagad na lumabas ang ilang Elder ng 5th level ng Imperial Chi Realm. Sa oras na ito, nakarating na si Ye Zuan sa harap ng 5 Poison Sect, at ang hanay ng lason sa labas ng 5 Poison Sect ay hindi na siya mapigilan. Patayin! Nag-aaral si Tang YG mula sa 100 Poison Sect, at sa pagkakataong ito, ginagamit ni Ye Zuan ang banner ng 100 Poison Sect para matuto mula sa 5 Poison Sect.
Sa ngayon, ang Five Poison Sect ay wala kahit isang Royal Heir Level 6, at hindi niya mapigilan si Yezuan at ang Bone Dragon. Wala pang kalahating minuto, lahat ng matatanda ay namatay sa lupa, hindi bababa sa 10 sa kanila. Ang mga disipulo ng Five Poison Sect ay nabigla, at nagtago sa malayo, nakatingin sa dalawang pumapatay na Diyos sa di kalayuan. Sa kasamaang palad, pinahintulutan lamang ng 5 Poison Sect na Elder na ito si Yezuan na dagdagan ang kanyang lakas ng 5 dragon, na umabot sa 510 dragon. Matapos ang lahat ng matatandang ito ay patay na, hinanap ni Yezuan ang kinaroroonan ni Fengshan ng mag-isa. Sa wakas, natagpuan niya si Fengshan sa isang kuweba sa likod ng bundok, na bali ang kanyang mga litid. Ikaw pala, nang makita ni Fengshan si Yezuan, ang kanyang ekspresyon ay labis na nabigla. Don't worry, your daughter is fine, ihahatid na kita ngayon. Inalis ni Yezuan ang mga tanikala sa katawan ni Fengshan. Kasabay nito, nakikita niya na si Fengshan ay nalasan, at walang totoong chi sa kanyang katawan, ngunit ito ay pansamantala lamang. Hindi mapakali si Yezuan na magpaliwanag, at direktang iniligtas siya mula sa Five Poison Sect, pagkatapos ay ipinadala siya sa Flying Scorpion Pavilion. Nagkataon, nabawi na rin niya ang kanyang cultivation sa panahong ito. Pagkatapos, ibinaba siya ni Yezuan, pagkatapos ay lumutang. Itong Fengshan ay nabigla na kaya hindi siya nakaimik. Alam niyang sa pagkakataong ito, nakatanggap siya ng tulong ng isang eksperto. Ngunit ang hindi niya naintindihan ay, kung kayang kontrolin ni Yezuan ang White Bone, bakit siya nagtago? Bukod dito, naglakas loob siyang magyabang at lumipad sa Bone Dragon. Gaano katapangan? Gayunpaman, si Yezuan ang kanyang tagapagligtas, at hindi siya magiging labis na walang utang na loob na iwan si Yezuan. Sa oras na ito, maaari itong ituring na natapos na. Ginamit ni Yezuan ang insidenteng ito upang lubos na tumaas ang kanyang lakas, at siya ang higit na nakinabang. Para sa iba, hindi siya mapakali sa pag-aalaga. Ngayon, lumilipat siya sa isang direksyon, at ang lugar na gusto niyang puntahan ay ang 100 Poison Sect. Si Young Master Shi at Elder Wu ay personal niyang pinatay, at ngayon ay Steward Qiu na lang ang natitira. Dati, nanumpa siya, at ngayon natural na kailangan niyang tuparin ito. Gayunpaman, nang malapit na niyang marating ang 100 Poison Sect. Whoosh! Isang pulang dugo na figure ang biglang tumawid mula sa abot tanaw. Napalingon si Yezuan sa gulat, at nalaman na isang kabataang nakasuot ng pulang dugo ang mabilis na papalapit. Nang makita ni Yezuan ang mga lumilipad na dragon na lumilipad sa paligid ng binatilyong nakasuot ng pula ng dugo, siya ay lubos na natigilan. May kabuoang 73 lumilipad na dragon. Kabanata 445. Dark Dragon Abyss. Holy Shi Asterisk T. Rank 7 Imperial Chi. Nagulat si Yezuan. Hindi niya maintindihan kung bakit lalabas dito ang isang rank 7 Imperial Chi expert. Tsaka halata namang papunta sa kanya ang binatilyong naka-red. Wei Zhenchen, umatras ng buong bilis. Walang pakialam si Yezuan sa anumang bagay at agad na inutusan si Wei Zhenchen na tumakas ng buong bilis. Buti na lang at lumilipad ang binatilyong naka-red na may air manipulation. Ang bilis niya sa hangin ay halos kapareho ng skeletal dragon. Ikaw ang nagmasaker sa 100 Poison Sect. Biglang, isang malamig na boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Agad niyang napagtanto na ang taong ito ay dapat na mula sa Blood Crow Divine Sect. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Napakalaking lugar ito at nahanap siya ng ekspertong Blood Crow Divine Sect na ito. Grabe talaga ang swerte niya. Ang higit na nagpahirap sa kanya ay ang taong ito ng Blood Crow Divine Sect ay nalito siya kay Goki. Isa pa, hindi niya ito maipaliwanag. Ito ay isang trahedya. Steward Qiu, hahayaan kitang mabuhay ng kaunti pa. Si Yezuan ay sumakay sa Skeletal Dragon at tumawid sa 100 Poison Sect, tumatakbo para sa kanyang buhay. Ang binatang ito ay isang rank 7 Imperial Chi expert at nagmula sa isang malaking sekta. Ang kanyang lakas ay dapat na pambihira. Gayunpaman, nang matagpuan ng binata si Yezuan, bigla niyang itinapon palabas ang isang Blood Crow. Halata namang nagpapalem siya sa iba. Kung si Yezuan ay nahuli niya, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa makatuwid, maaari lamang siyang tumakbo para sa kanyang buhay.
Hanggat naubusan ng Truchi ang binata na nakapula, ligtas siya. Bagamat gusto ni Yezuan na patayin ang binata na nakapula, pinigilan niya ito. Mas mahalaga ang pagtakbo para sa kanyang buhay. Mahigit isang araw silang lumipad, ang isa ay tumatakbo at ang isa ay naghahabulan. Hindi ka makakatakas. How dare the Bago Group people come to my Blood Crow Divine Sect's territory? Ibabalik ko ang ulo mo. Hinahabol pa ng binata na nakapula. Maraming beses niyang pinukaw si Yezuan sa buong araw. Gayunpaman, kumilos si Yezuan na parang wala siyang narinig at tumakbo para sa kanyang buhay. Sa ikalawang araw, sa wakas ay naubusan ng tableta ang binatilyong nakapula. Wala siyang choice kundi ang humabol. Damn it, hindi ako makapaniwalang nakatakas siya. Bumigay ang binata at tumalikod na para umalis. Nakahinga ng maluwag si Yezuan habang pinagmamasdan ang pag-alis ng binata na may pulang damit. Matyaga talaga ang kabataang nakasuot ng pula. 2 buong araw na niya talagang hinabol. Kung hindi dahil sa kakapusan ng mga gamit ay patuloy pa rin siya sa paghabol sa kanya. Medyo masyadong matindi ang labanan sa pagitan ng 3 malalaking kapangyarihan sa Ghost Tomb. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Yezuan ang kanyang pagbabantay at nagpatuloy sa paglipad pasulong sa kalahating araw. Mayroon na siyang mapa ng lugar na ito. Nagkataon, mayroong isang lugar na tinatawag na Dark Dragon Abyss sa harap niya, na napakaakma para sa kanya upang sanayin. Ang Dark Dragon Abyss ay napuno ng mga dragon. Sinasabing ang malaking boss ng Dark Dragon Abyss ay isang Earth Dragon King. Bukod dito, mayroong hindi mabilang na Flying Dragons at Earth Dragons. Maaaring mapanganib ang lugar na ito para sa iba, ngunit hindi ito problema para kay Yezuan. Sinakay ni Yezuan ang kanyang Bone Dragon patungo sa pasukan ng Dark Dragon Abyss. Ang pagpino ng White Bone Battle Puppet ay nangangailangan ng malaking halaga ng bone powder, at kung mas mataas ang kaharian, mas mabuti. Ang mga dragon sa Dark Dragon Abyss na ito ay hindi bababa sa rank 5 Chi Control ang realm, kaya dapat kong itaas ang aking kaharian. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ito ang naisip niyang plano nung siya ay hinahabol ng mga kabataang nakasuot ng pulang dugo. Upang pinuhin ang isang White Bone Battle Puppet, walang maraming material na makikita sa 9 Serenities ng Poison King Sect, kaya kailangan niyang pumasok sa burial ground ng Corpse Master Sect. Gayunpaman, bago iyon, nais ni Yezuan na itaas muna ang kanyang lakas. Bumagsak si Yezuan sa lupa, habang kinokontrol ni Wei Zhenchen ang kanyang Bone Dragon upang lumipad sa kalangitan. Upang makitungo sa mga dragon, ang Draconic Slaying Sword ay natural na kailangan. Tinansya ni Yezuan na ang Draconic Slaying Sword ay magpapataas ng lakas ng pag-atake ng mga dragon ng hindi bababa sa 50%. Kung ginamit niya ang Dragon's Judgment, dapat niyang doblehin ang attack power. Pagpasok pa lang niya, nakatagpo siya ng ilang Earth Dragons. Ang mga Earth Dragon na ito ay halos kamukha ng mga Flying Dragon, maliban na kulang sila ng isang pares ng mga pakpak. Ang kanilang lakas ay napakalaki, at kapag sila ay tumakbo, maaari nilang yanig ang lupa. Draconic Slaying Sword, paghuhukom ng dragon. Direktang nilaslas ni Yezuan ang 3 Earth Dragons na sumusubok sa kanya ng 3 beses. RIP. Ang 3 Earth Dragon ay nahati sa 2 hati. Instant kill. Tunay na makapangyarihan ang paghatol ng dragon. Sa lugar na ito, kahit na hindi ako gumamit ng Beast King Rampage, maaari ko pa ring mapatay agad ang mga dragon na nasa ibaba ng rank 6 na Chi Control ang realm. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sumugod siya upang kunin ang mga bangkay ng 3 Earth Dragon at ang Sacred Beast Soul, pagkatapos ay direktang nilamon sila. Not bad. If I sweep through this Dark Dragon Abyss, I wonder kung gaano lalakas ang lakas ko. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili habang papasok siya sa Dark Dragon Abyss. Sa kalangitan, nagsimulang mag-imbestiga muli si Wei Zhenchen. Malaki ang katawan ng Bone Dragon na ito. Lumipad man ito ng mataas sa langit ay kitang-kita pa rin. Ang ikinagulat ni Yezuan ay nang bumalik si Wei Zhenchen, nagdala siya ng malaking grupo ng mga Flying Dragon. Damn, napakataas ng aggro nila. Nagulat si Yezuan. Tila nakita ng mga lumilipad na dragon na ito ang mga buto ng kanilang sariling uri na ginagamit, kaya hinabol nila si Yezuan at gustong kainin siya ng buhay.
Gayunpaman, ang mga flying dragon na ito ay narito lahat para mamatay. Patayin! Sigaw ni Yezuan at biglang sumugod. Lahat ng rank 5 flying dragons ay agad na pinatay ng Dragon's Judgment. Para naman sa rank 6 na flying dragons, makakaiwas sila ng ilan, ngunit sa huli, hindi sila nakaligtas sa kamatayan. Sa kabuuan, 60 flying dragon ang napatay ni Yezuan nang wala pang 1 minuto. Ding, ang host ay nakalusot sa 515 Dragon Force. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Yezuan sa pagpasok sa Dark Dragon Abyss, ang kanyang lakas ay mabilis na tumataas. Mayroong libu-libong lumilipad na dragon sa Dark Dragon Abyss. Habang lumalalim ang isa, mas malakas sila. Sa oras na ito, nakatagpo ni Yezuan ang halos lahat ng rank 6 na flying dragons. Pagkatapos ng kalahating araw ng pagpatay, ang lakas ni Yezuan ay tumaas sa 530 dragon. Tinataya niya na kung lipulin niya ang lahat ng dragon sa Dark Dragon Abyss, mapapalaki niya ang kanyang lakas sa hindi bababa sa 550 dragon. Ito ay isang konserbatibong pagtatansya pa rin. Patuloy siyang lumalim, unti-unting lumalakas ang kanyang lakas. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang Earth Dragon King ng Dark Dragon Abyss na ito, ngunit ayon sa kaharian ng mga flying dragon na ito ay dapat na hindi hihigit sa rank 7. Palihim na tinansya ni Yezuan sa kanyang puso. Maaari pa rin niyang harapin ang isang rank 7 flying dragon king, ngunit natatakot siya sa isang rank 8 flying dragon king. Medyo magulo iyon. Gayunpaman, dahil napakaraming lumilipad na dragons dito, maaari lang niyang ipagpatuloy ang pagtaas ng kanyang lakas. Sa oras na ito, umuungol. Biglang, isang nakakabinging dagandong ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Kasunod nito, nagsimulang yumanig ang lupa, na para bang isang malaking halimaw ang darating. Maaaring ang Earth Dragon King iyon. Tumigil si Yezuan at itinaas ang kanyang bantay. Ang lupa ay yumanig, at ang anyo ni Yezuan ay patuloy na tumataas at bumaba. Ngunit pagkatapos, sumimangot si Yezuan. Ang malaking halimaw na paparating sa kanya ay hindi lang isa, kundi 2. Umuungol, nakakabingi ang dagandong. Lumingon si Yezuan at nakita ang 2 malalaking ulo na lumitaw sa bangin. Mga dragon sa lupa, napatalon si Yezuan sa takot. Ang mga mata ng 2 Earth Dragon na ito ay mas malaki kaysa sa kanyang buong katawan. Sobrang nakakatakot. Rango 7 Flying Dragon King. Kumunat ang noo ni Yezuan. Tila ang 2 ito ay ang mga boss ng Dark Dragon Abyss. Kabanata 446. Bloodcrow Divine Sect. Bang! Malaki ang laki ng 2 Earth Dragon. Para silang 2 meteorite na damapo sa lupa. Nayanig ang lupa dahil sa impact, at gumuho ang isa sa mga batong pader dahil sa impact. Halika! Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at direktang ginamit ang Beast King Rampage para sumugod. Ang kaliskis ng 2 Earth Dragon Kings na ito ay mukhang napakatigas, kaya wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang Beast King Rampage. 530 dragon. Gamit ang buff mula sa Beast King's Rampage, malapit na niyang maabot ang 700 dragon. Sa makatuwid, ang 2 Earth Dragon na ito ay buhay na target. 8 Desolation Dragon Slaying Sword, paghuhukom ng dragon. Mabilis na kumilos si Yezuan at direktang ginamit ang paghuhukom ng dragon. Matapos ang pagdami ng Sword Saint Bloodline, Beast King Bloodline, at 8 Desolation Dragon Slaying Sword, ang pag-ataking ito ay makakabasag lamang sa kaliskis ng 2 Earth Dragon Kings at halos hindi sila masaktan. Imposible, itong 2 Earth Dragon Kings ay Royal Chi Level 8. Agad na nag-react si Yezuan. Sa oras na ito, umungal din ang 2 Earth Dragon Kings at naglunsad ng pag-atake. Dati, nagkamali si Yezuan at hinusgahan ang 2 Earth Dragon Kings bilang Royal Chi Level 7 Earth Dragon Kings. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang bangkay ng isang Royal Chi Level 8 Sacred Beast ay 100 beses na mas mahalaga kaysa sa isang Royal Chi Level 7 Earth Dragon King. Bukod dito, napakalaki ng 2 Earth Dragon Kings na ito. Maliban sa kanilang mga kuko at buntot, ang kanilang mga paraan ng pag-atake ay hindi pa rin kasing bilis ni Yezuan. Ang hatol ng dragon. Ang hatol ng dragon. Ang hatol ng dragon. Hindi nagatubili si Yezuan na gumamit ng malaking halaga ng True Chi,
ngunit dahil malakas ang dalawang Earth Dragon Kings, ang pag-atake ay maaari lamang tumama, ngunit sapat na ito upang masira ang kanilang depensa. Gumamit si Yezuan ng 12-dosenang beses ng sunod-sunod at binugbog ang isang Earth Dragon King hanggang sa mapuno ito ng dugo. Gayunpaman, sa oras na ito, ang true chi sa kanyang katawan ay hindi sapat. Bagamat malakas ang recovery speed ng Sacred Tree of Life Bloodline, hindi nito nakayanan ang ganoong pagkonsumo at kailangan nitong magpahinga sandali. Sa oras na ito, hinawakan ni Yezuan ang 8 Desolation Dragon Slaying Sword at sumalakay. Kung gagamitin lang niya ang 8 Desolation Dragon Slaying Sword para umatake, natural na hindi magiging kasing ganda ng Dragon's Judgment ang epekto nito. Gayunpaman, mas mabilis si Yezuan, at ang 8 Desolation Dragon Slaying Sword ay maaari ding gumamit ng Underworld Sword Technique, kaya ang pinsalang na idulot ay hindi mas mababa kaysa sa paghuhukom ng dragon. Ang dalawang Earth Dragon Kings ay wala ring magawa. Nakatagpo ang isang tao na may mabilis na bilis, maaari lamang nilang matalo. Wala pang 2 segundo, ang isa sa mga Earth Dragon ay pinutol ni Yezuan ang hulihan nitong binti at bumagsak sa lupa. Sunod, inatake ni Yezuan ang leeg nito. Hinabol ng ibang Earth Dragon King si Yezuan at galit na inatake siya, ngunit hindi nito nahuli si Yezuan. Ang aking Zinki ay halos ganap na gumaling. Paghuhukom ng dragon. Swish, swish, swish. Sa pagkakataong ito, napakatumpak ng kanyang layunin. Bilang karagdagan, ang bilis ng Earth Dragon King na ito ay lubhang nabawasan, kaya lahat ng kanyang Dragon's Rulings ay tumama. Isang napakalaking ulo ang pilit na pinutol na parang gumuhong estatwa ng bato. Pagkatapos, bumagsak ito sa lupa, na nagdulot ng walang katapusang usok at alikabok. Nang makita ng isa pang Earth Dragon King na napatay ang asawa nito, agad itong nabaliw. Gayunpaman, hindi pa rin ito banta kay Yezuan. Pagkatapos mabawi ni Yezuan ang kanyang Zin Chi, papatayin niya ito. 2 Imperial Chi Level 8 Earth Dragon Kings ang bumagsak ng ganoon. 2 Imperial Chi Level 8 Dragon Bones. Bagamat hindi ito may kukumpara sa mga buto ng tao na nakuha ni Gucci, napakahusay pa rin ito. Inilagay ni Yezuan ang 2 bangkay ng may kasiyahan. Ang pagpino ng White Bone Battle Puppet ay batay sa dami. Kung mas malaki ang buto, mas maraming materyales ang kakainin nito. Sa makatuwid, handa si Yezuan na ipagpalit ang 2 buto ng dragon na ito para sa mga materyales pagkatapos pumasok sa libingan. Siyempre, maaari rin niyang direktang lamunin ang mga ito, na maaari ring tumaas ng husto sa kanyang lakas. Ngayong ang 2 Earth Dragon Kings ay pinatay ni Yezuan, siya ay maituturing na hindi banta sa Dark Dragon Abyss na ito. Sa makatuwid, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagwawalis sa Earth Dragons at Wyverns. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niya ang 3 kulay dugong figure na biglang nagwalas mula sa abot tanaw. Bloodcrow Divine Sect, para talaga silang mga multo na hindi mawawala. Makakahabol pa sila ng ganito. Panipi. Sa pagkakataong ito, hindi handang magtago si Yezuan. Dahil ang kanyang kaharian ay tumaas ng malaki, sapat na upang patayin ang Imperial Chi Level 7 na kabataan mula noon. Bagamat may 2 pang tao, hindi natakot si Yezuan. Ikaw talaga, sa wakas nahanap na kita. Ang kabataang nakasuot ng pulang dugo na damit na humabol kay Yezuan noong araw na iyon ay tumayo sa hangin at malamig na tumingin kay Yezuan. Sa oras na ito, mayroong 2 tao na nakatayo sa tabi niya, ang kanilang mga kaharian ay nasa itaas din ng 700 mga dragon. Para talaga kayong mga multo na hindi mawawala. Malamig na sabi ni Yezuan. Anak, ang lakas ng loob mong kumilos sa teritoryo ng aking Bloodcrow Divine Sect. Mamatay ka, sabi ng binata na nakasuot ng dugong pulang damit habang siya ay lumundag. Sa pagkakataong ito, dadaan lang siya sa Dark Dragon Abyss para patayin ang ilang Earth Dragons. Hindi niya inaasahan na makakaharap niya si Yezuan. Sa pagkakataong ito, hindi na niya ito pakakawalan. Magandang timing, sigaw ni Yezuan. Bagamat lumipas na ang tagal ng Beast King Rampage, kung mapapatay niya ang 3 taong ito, ano ang masama kung gagamitin ito muli? Boom! Ang kanyang 530 kapangyarihan ng dragon ay muling umangat. Ilang dragon lang ang layo niya sa 700 dragon.
Ang kabataang ito na nakasuot ng pulang dugo ay maaaring may mas mahusay na diskarte sa paggalaw kaysa sa Netherworld Ghost Steps, ngunit si Yezuan ay nagkaroon ng 20% pagtaas sa bilis ng paggalaw. Hindi naman siya natakot. Sa isang iglap, nagsimulang mag-away silang apat. Walang katapusan ng tunog ng sagupaan ng mga armas. Ang ilan sa mga Earth Dragons at Flying Dragons na naakit sa laban kanina ay tumigil upang manood. Ang mga sagradong hayop na ito ay hindi mga idiot. Si Yezuan at ang iba ay nakabatay sa kanila. Natural, makikita nila na si Yezuan at ang iba pa ay mas malakas kaysa sa kanila. Blood Crow Rush. 3 ulap ng pulang dugo na True Chi ang sumugod patungo kay Yezuan, ngunit lahat sila ay ikinalat ni Yezuan. Ang 3 sa kanila ay gumagamit ng parehong hanay ng mga diskarte sa espada, at ang kanilang koordinasyon ay napakahusay. Ang pulang ilaw ng dugo ay kumislap, at nagbigay ito sa kanila ng kaunting presyon. Gayunpaman, madali pa rin itong hinarap ni Yezuan. Napakalakas ng batang ito. Kung ganoon, bakit siya tumakas noong araw na iyon? Nag-isip ang kabataang nakasuot ng pulang dugo habang umaatake. Sa oras na ito, natutuwa siya na dumating siya kasama ang kanyang 2 junior brothers. Kung hindi, siya ay nasa malalim na problema. Fang! 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 Nakakabingi ang tunog ng True Chi clampang, at kumalat ito na parang kulog. Kung titingnan ng sitwasyon, hindi malaki ang pagkakaiba ng lakas ng 2 panig. Kung ang kabataang nakasuot ng pulang dugo at si Yezuan ay lalaban ng isa-isa, napatay na sana siya ng bawang sword. Sa oras na ito, biglang sumigaw ang kabataang nakasuot ng pulang dugo, mga junior brothers, Blood Crow Killing Formation. Oo, nang marinig ito ng dalawa, agad silang sumagot. Battle Formation. Nagulat si Yezuan. Hindi niya inaasahan na malalaman ng kabilang partido ang pormasayo na ginamit nilang 3. Ito ay magiging mahirap. Ang 3 sa kanila ay agad na nabuo, at ang kanilang mga pag-atake ay halos 2 beses na mas mabangis. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay natalo sa pag-atres. Kung ngayon lang kita nakilala, patay na ako. Pero ngayon, kayo na ang mamamatay. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bigla niyang nilamon ang kaluluwa ng isang level 8 sacred beast. Ding! Ang host ay nakalusot sa 550 dragon power. Sa isang iglap, tumaas ang aura ni Yezuan. Nahigitan ng kanyang kaharian ang 2 pa, at pangalawa lamang siya sa kabataang nakasuot ng pulang dugo. Ano? Kabanata 447. Pagpasok sa libingan. Patayin. Sinamantala ang sorpresa ng kabilang partido, si Yezuan ay agad na sumabog at inatake ang isa sa kanila. Underworld Sword Style, Underworld Burial. Mga bahid ng aura ang tumama sa taong iyon, sa isang iglap ay napunit ang kanyang katawan. Ang pagbuo ng labanan ay nasira bilang isang resulta. Ang Blood Crow Killing Formation ay isang battle formation na patuloy na umaatake at naging mas malakas habang umuusad ang labanan. Gayunpaman, kung ang isa sa kanila ay nasugatan at mabagal ang reaksyon, ang Blood Crow Killing Formation ay kailangang muling ayusin. Gayunpaman, hindi ito kasing simple ng basta nasugatan. Underworld Sword Style, Underworld Sword Descent. Isang nakakatakot na laslas ang pumutol sa hangin at pinugutan ang disipulo ng Blood Crow Divine Sect. Nako, umatras. Mabilis na nag-react ang binata na nakapula at sumigaw kaagad. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, ang ibang tao ay nakarating na sa Gates of Hell. Hindi, nakapasok na siya dito. Whoosh! Isa pang ulo ang pinalipad. Ngayon, ang binata na nakapula na lang ang natitira. Si Yezuan ay tumakbo pasulong at kinuha ang Universe Ring ng 2 bago nilamon ang mga ito. Ding! Ang host ay nakalusot sa 570 Dragon Power. Ang Blood Crow Divine Sect ay isang organisasyon na nasa parehong antas ng Bigo Group. Ang 2 binata ay mga elite at medyo mayaman. Nang makita niya ang lumilipad na dragon sa paligid ng katawan ni Yezuan, ang binata na nakasuot ng pulang dugo ay nahulog din sa kawalan ng pag-asa. Itong F***Sting breakthrough na naman, what the F***sick was this? Damn you, hindi ka hahayaan ng Blood Crow Divine Sect na makawala dito. Namumula ang mga mata ng binatilyong nakapula nang mamula ang kanyang katawan. Nang malapit na siyang maabot ni Yezuan, sumabog siya. Dugo at laman ang tumalsik kung saan-saan.
Ano? Gustong umiyak ni Yezuan ngunit walang luha. Bakit ang lahat ng mga sekta sa Ghost Tomb ay masisira sa sarili? Pagsabog ng lason, pagsabog ng buto, pagsabog ng dugo. Lahat sila ay na-time. Ang epekto ay nagpalipad kay Yezuan. Pati ang kanang braso niya ay nabali dahil sa impact. Kasabay nito ang pagpasok ng isang blood crow sa kanyang katawan. F** secure big cousin, parang soul chasing mark na naman ba? Nagmura si Yezuan. Ngayon, naging GPS transmitter na siya. Kung may iba pang miyembro ng Blood Crow Divine Sect sa paligid, tiyak na pupunta sila para sa kanya. Gayunpaman, ito ay hindi isang masamang bagay. Kung mas maraming tao ang dumating, patuloy siyang pumatay. Matapos mamatay ang binata, nag-iwan siya ng interspatial ring. Lumapit si Yezuan at kinuha ang interspatial ring. 575 na mga dragon. Ang labanang ito ay nagbigay daan kay Yezuan na dagdagan ang kanyang lakas ng 25 dragon, na naging dahilan upang siya ay lubos na nasiyahan. Gayunpaman, nang si Yezuan ay lihim na nagsasaya, isa pang figure ang lumitaw mula sa abot tanaw. Oo naman, nandito na sila. Tumangala si Yezuan at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa pagkakataong ito, ang dumating ay talagang isang level 8 Imperial Chi Cultivator. Tumakbo. Nang walang pag-aalinlangan, tumalikod si Yezuan at umalis. Bagamat kakapatay pa lang niya ng dalawang level 8 Imperial Chi Earth Dragon Kings, ang isang normal na sagradong hayop ay hindi may kukumpara sa isang human martial artist. Kahit na ang binata na nakapula ay kayang patayin ang dalawang Earth Dragon Kings na iyon. Gayunpaman, ang dumating ay isang super powerhouse na 100 dragon na mas malakas kaysa sa binata na pula. Kinailangan ni Yezuan na umalis bago matapos ang tagal ng Beast King Rampage. Anak, how dare you kill my Blood Crow Divine Sect member? Don't you dare run. Galit na sigaw ng matanda. Ilakad mo ang paa ng lola mo. Nagmura si Yezuan. Sa kabutihang palad, ang miyembro ng Blood Crow Divine Sect ay dumating ng ilang sandali. Kung hindi, si Yezuan ay magiging patay na karne. Sa sobrang bilis na maihahambing sa isang level 9 Imperial Chi Cultivator, humiwalay siya sa miyembro ng Blood Crow Divine Sect sa isang iglap. Gayunpaman, umaasa lang ito sa Beast King Rampage. Kung lumipas ang oras, si Yezuan ay dahan daw ang isinasara at papatayin. Gustong umiyak ni Yezuan ngunit walang luha. Parang nang agaw lang siya ng lollipop ng bata tapos may nakilala siyang matanda. Pakiramdam niya ay walang magawa. Anak, huwag kang tumakbo. Ang mga eksperto ng Blood Crow Divine Sect ay nagmura mula sa likuran. Si Yezuan ay umasa sa Beast King's Berserk upang buksan ang layo na 10,000 metro. Gayunpaman, sa imprint sa kanyang katawan, ang mga eksperto ng Blood Crow Divine Sect ay walang umpay na hinabol siya. Malapit nang matapos ang Beast King Rampage. Damn it, one more time. Masakit na ginamit ni Yezuan ang Beast King Rampage at muling tumakbo para sa kanyang buhay. Hindi niya kayang magpatuloy ng ganito. Magkakaroon siya ng problema kapag hindi na magamit ang Beast King Rampage. Gayunpaman, mayroon na siyang plano sa isip. Ang Dark Dragon Abyss ay matatagpuan sa hangganan ng Abysmal Land. Malayo lang ang Burial Ground. Ang mga sekta sa dalawang teritoryo ay magkaaway. Sa makatuwid, gustong pumasok ni Yezuan sa Burial Ground. Marahil ay Otres ang miyembro ng Blood Crow Divine Sect. Nandito na ako sa wakas. Nang malapit nang matapos ang tagal ng Beast King Rampage, nakita ni Yezuan ang isang malinaw na pagbabago sa kapaligiran. Ang Abysmal Land ay mas madilim habang ang Burial Ground ay mas maliwanag, na ginagawa itong mas masama. Smack! Nang sumugod si Yezuan sa libingan, nahulog din ang malaking bato sa kanyang puso. Lumingon siya at nakita na ang miyembro ng Blood Crow Divine Sect ay natigilan saglit. Haha, habulin mo ako kung maglakas loob ka. Tumawa ng malakas si Yezuan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang miyembro ng Blood Crow Divine Sect ay magpapatuloy sa paghabol. Anak, huwag kang maglakas loob na. Tumakbo pabalik sa Burial Ground. Matatakot ako. Sigaw ng miyembro ng Blood Crow Divine Sect. Malungkot ang mukha ni Yezuan. Hindi ka mamamatay kung hindi mo hihilingin ito, naisip niya. Pareho silang lumalim sa Burial Ground. Nang gagamitin na ni Yezuan ang Beast King Rampage sa ikatlong pagkakataon,
bigla siyang nakakita ng ilang silhouette na dumaan sa kalangitan. Kasabay nito, nakita rin ng mga silhouette si Yezuan at ang miyembro ng Blood Crow Divine Sect sa likod ni Yezuan. Ito ang Blood Crow Divine Sect. How dare they enter the burial ground? Dapat may death wish sila. Mga kapatid na lalaki, patayin sila. Panipi, isang mahabang buhok na lalaki ang sumigaw at agad na tumalikod at sumugod patungo sa direksyon ni Yezuan. Nang makita iyon, mabilis na bumagsak si Yezuan sa lupa at ipinatawag ang kanyang White Skeleton War Puppet para ipakita na hindi siya mula sa Abysmal Land. Sila ang ating mga disipulo mula sa Begu Group. Kaagad na hindi pinansin ng mahabang buhok si Yezuan at nagmamadaling pumunta sa miyembro ng Blood Crow Divine Sect. Nagpatawag din siya ng White Skeleton War Puppet, at gayon din ang kanyang tatlong nakababatang kapatid na lalaki. Ang 10 sa kanila ay agad na naglunsad ng pag-atake sa miyembro ng Blood Crow Divine Sect. Malapit na iyon, naka-encounter kami ng mga tao mula sa Begu Group at lahat sila ay nasa Royal Air Level 7. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Ang mahabang buhok na lalaki na nangunguna ay mayroong 750 dragon power habang ang 4 pa ay mayroong humigit kumulang 730 dragon power. Napakalakas ng kanilang mga kakayahan. Hindi lang iyon, ngunit ang kanilang White Skeleton War Puppet ay nasa Royal Air Level 7 din, kaya sila ay itinuturing na 10 Royal Air Level 7 Elite. 10 Royal Air Level 8 Elite lang at gusto mo akong labanan. Mamatay kayong lahat. Ang miyembro ng Blood Crow Divine Sect ay nasa mataas na espiritu habang iniinda niya ang mahabang espada sa kanyang kamay ng ligaw. Kaagad, ang ilang true energies na may halong Blood Crows ay sweep out. Blood Crow Rush. Gayunpaman, ang 5 tao mula sa Begu Group ay hindi rin mahina. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang sirain ang mga laslas na iyon at pinalibutan sila. Sky Ripening White Bone Claw. Nakakasakit ng pusong Bone Spike. 9-section Bone Silang Lock. Kabanata 448. May mali, si Yezuan, na nasa hindi kalayuan, ay natigilan din. Tila hindi dapat maliitin ang libingang ito. Matindi ang labanan sa pagitan ng 10 Chi-wielding level 7 fighters at isang level 8 fighter mula sa Blood Crow Sect. Minamaliit ng manlalaban ng Blood Crow Sect ang lakas ng kalaban sa simula, na humantong sa pagkakapit sa kanya. Kung tutuusin, mahirap para sa 2 kamao na makipaglaban sa 4 na kamay. Nagdilim ang mukha niya. Pagkatapos ng malamig na singhot, tinapakan niya ang kanyang mga paa at lumundag sa hangin. Sa pamamagitan nito, mayroong 5 mas kaunting mga kaaway. Gayunpaman, siya ay masyadong walang muwang. Rock Battle Puppet. Sa isang iglap, nawala ang 5 Skeletal Battle Puppets, at lumitaw ang 9 na Rock Skeleton. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng manlalaban ng Blood Crow Sect. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng 5 kalansay ng rock ang kalaban. Ito ay isang trahedya. Damn it, you bastard. Pinatay mo ang miyembro ng Blood Crow Sect ko. Hindi ko ito papakawalan ng ganoon kadali. Begu Group, maghintay ka lang. Panipi, ang elite ng Blood Crow Divine Sect ay napag-alitan bago tumalikod at umalis. Senior Kuya, susundan ba natin sila? Lumingon ang isang disipulo ng Begu Group at nagtanong. Umiling ang mahabang buhok na disipulo at sinabing, kalimutan mo na ito. Mas maganda sa ere ang Blood Crow Movement Technique ng Blood Crow Sect. Hindi natin sila mahuhuli. Nagpasya silang 5 na isuko ang paghabol. Pagkatapos, bumagsak sila sa lupa. Labis ang pasasalamat ni Yezuan sa kanilang 5. Kasabay nito, naintindihan din niya na dapat silang maging super elite ng Begu Group dahil level 6 fighter lang si Guardian Gucci. Salamat sa inyong tulong, Senior Brothers. Mabilis na binigyan sila ni Yezuan ng fist salute. Sa sandaling iyon, kailangan niyang magkaila bilang isang disipulo ng Begu Group. Junior Brother, paano ka nagkaroon ng problema sa Blood Crow Sect? Lumakad ang mahabang buhok na binata. Ito, Junior Brother, naglalakad ako sa labas at nabangga ko ang ilang mga disipulo ng Blood Crow Divine Sect, kaya pinatay ko sila. Pagkatapos noon, nabangga ko siya. Buti na lang at may ilang Senior Brothers na dumaan, kung hindi, malalagay sa panganib ang buhay ni Junior Brother. Gumawa ng kasinungalingan si Yezuan. Nakikita ko, tumango ang mahabang buhok na binata.
Sa susunod na sandali, napakunot ang noo niya at nagtanong, "O tama, bakit pakiramdam ko isa kang estranghero? Sino ang iyong guro?" Nang marinig iyon, bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan at sinabing, "Ako ang alagad ni Guardian Gucci." Wala siyang gaanong alam tungkol sa Bago Group, at si Gucci lang ang kilala niya, kaya ang tanging nasabi niya, "Tagapag-alaga Gucci, nakikita ko." Nakangiting sabi ng mahabang buhok na binata, "Nakikita ko na halos nasa ika-6 na antas ka na ng Royal Air Force. Interesado ka bang pumunta sa isang lugar kasama namin?" "Saan?" Agad na itinaas ni Yezuan ang kanyang bantay. "Pumunta tayo sa One Line Sky. Sinasabing mayroong isang batang Heavenly Dragon doon. Sa pagkakataong ito, papatayin natin ito at kukunin ang mga buto nito." Sabi ng mahabang buhok na binata. Ang mga Sky Dragon ay mga dragon din, ngunit mas malakas sila kaysa sa mga Wyvern. Mayroon silang lakas ng 1,000 Wyvern. Mayroong kabuuang 3 yugto sa Aura Realm, Aura Control, Aura Refining, at Aura Energy. Ang pagpasok pa lang sa first rank ng Chi Refining ay nangangahulugan na ang isa ay may lakas ng dragon. "Kung ganoon, guguluhin kita." Tumango si Yezuan. "Masarap makita ang mundo. Baka may iba pang benepisyo." "Okay, ilang hakbang na lang ang layo natin sa One Line Sky. Lumipad tayo doon." Nanguna ang mahabang buhok na binata at lumipad sa isang tiyak na direksyon. Para kay Yezuan, itinaas din niya ang kanyang lumilipad na dragon at sumunod. Gayunpaman, nang dumating si Yezuan sa One Line Sky, pinagsisihan niya ito. Dahil may ibang tao dito, at marami sila. "Senyor, bakit ang daming tao?" Hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Siyempre, bagamat nasa level 8 lang ang Sky Dragon na iyon, napakalakas nito. "Nandito kami para tulungan si Elder Tan," sabi ng binata na mahaba ang buhok. "Kuya Tan." Natigilan si Yezuan. Nagulat ang mahabang buhok na binata at sinabing, "Bakit? Si Elder Tan ang Grandmaster mo. Hindi mo ba alam na ang kanyang white bone puppet ay nasira kalahating taon na ang nakalipas?" "Ano, Grandmaster?" Nagulat si Yezuan at namutla ang kanyang mukha. "Bakit hindi mo sinabi kanina? Inangkin niya na siya ay disipulo ni Gucci. Kung si Elder Tan ang kanyang Grandmaster, nangangahulugan ito na si Gucci ay disipulo ni Elder Tan. Nako, paano kung ilantad ko ang sarili ko? Kailangan kong maghanap ng dahilan para umalis." Naisip ni Yezuan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang figure ang biglang lumipad mula sa hindi kalayuan. Isa itong level 8 Imperial Chi Expert. Pagbati, "Elder Tan." Ang mahabang buhok na binata at ang iba ay nagmamadaling sumalubong sa kanya nang makita siya. "Kuya Tan." Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Bakit naging unpredictable ang swerte niya? Talagang nabangga niya si Elder Tan. Una, pinatay niya ang 3 elite ng Blood Crow Divine Sect. Pagkatapos, siya ay tinugis ng mga eksperto ng Blood Crow Divine Sect at nailigtas ng mahabang buhok na binata. Ngayon, nabangga niya talaga si Elder Tan, ang kanyang Grandmaster. "Yezuan, ano pa ang hinihintay mo? Bakit hindi mo batiin ang iyong Grandmaster?" Sabi ng binata na mahaba ang buhok. "Grandmaster." Nagulat ito kay Elder Tan. Tinanong niya, kaninong bagong alagad siya. "Tagapag-alaga Gucci." Sabi ng binata na mahaba ang buhok. "Yung bata ba? Hindi man lang siya nagtatanim ng maayos. Bakit ba ang hilig niyang mag-recruit ng mga disipulo?" Ngumuso si Elder Tan. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Yezuan. Tila napakaraming disipulo ni Elder Tan. At least, hindi niya kilala lahat. "Sige, Fu Shihao, sumama ka sa akin." Hindi mapakali si Elder Tan kay Yezuan. Diretso niyang tinawag ang mahabang buhok na binata. Sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Yezuan. Sa kabutihang palad, hindi naghinala si Elder Tan. Gayunpaman, kailangan niyang maghanap ng dahilan para umalis. Bagamat hindi siya nakilala, maraming eksperto dito. Isang trahedya kung malantad siya. Pagkaalis ng mahabang buhok na binata, nagbigay din ng fist sulot si Yezuan sa natitirang 4 na senior brothers, bigla kong naalala na may gagawin pala ako. "I'll take my leave." Nang matapos ay tumalikod na siya at handa nang umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon, "Tumigil ka." Biglang tinawag siya ng isang alagad. Tumigil si Yezuan sa kanyang kinatatayuan at lumingon ng may ngiti.
Senior Kuya, may maitutulong ba ako? Ang tumawag sa kanya ay isa sa apat. Siya ay maikli, halos 1.6 metro lamang ang taas. Pumunta siya sa gilid ni Yezuan at inikat siya. Junior Kuya, bakit pakiramdam ko may mali sayo? Boom! Ang pangungusap na ito ay parang bolt mula sa asul na tumama sa ulo ni Yezuan. Gaya ng inaasahan, pinaghinalaan siya. Senior Kuya, anong problema ni Junior Brother? Pilit na ngumiti si Yezuan. Mali ang lahat. Umikot muli ang pandak na binata at sinulyapan ang tatlo pa. Sabihin mo sa akin, ano ang apelyido ni Guardian Gucci? Nawala ang ngiti ni Yezuan. Siya blurted out, Tang. Narinig niyang tinawag ni Tang YG si Gucci na kuya, kaya dapat ay Tang din ang apelyido ni Gucci. Sa katunayan, hindi alam ng maikling binata ang sagot sa tanong na ito. Nakatingin lang siya sa reaksyon ni Yezuan. Pagkatapos, muling nagtanong ang maikling binata, sige, si Senior Brother Fu Shihao ang nangungunang tatlo sa mga panloob na disipulo. Sabihin mo sa akin, ano ang kanyang ranggo? Muling nagdilim ang mukha ni Yezuan. Paano niya malalaman? Gayunpaman, mayroong isang ikatlong pagkakataon. Maaari niyang hulaan. Kabanata 449. Hindi utang sa isa't isa. Sa sandaling ito, handa nang umatras si Yezuan. Kung nagkamali siya ng hula, mabilis siyang aalis. Pangatlo, siya ay gumawa ng isang random na hula. Pagkasabi niya noon ay nagdilim ang mukha ng pandak na binata at ng tatlo pang tao. Si Fu Shihao ay nasa ika-4 na ranggo sa mga disipulo ng Beigu Group. How dare you pretend to be a disciple of the Beigu Group? Tiyak na nakapatay ka ng isang tao mula sa Beigu Group at nilinang ang White Bone Secret Manual, tama ba? Nagningning ang mga mata ng pandak na binata. Na-expose na ako. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, ayaw niya talagang ma-expose nitong 4 na tao. Kung tutuusin, nailigtas nila siya minsan. Gayunpaman, wala siyang magagawa. How dare you pretend to be a disciple of the Beigu Group, kid? Tell me, who did you pumatay? Lumapit ang isa pang disipulo at inilagay ang kamay sa katawan ni Yezuan. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Sa puntong ito, wala nang babalikan. Bagamat kailangan niyang tiisin ang kahihiyan ng pagiging walang utang. Na loob, wala siyang magagawa sa mundong ito kung saan iginagalang ang mga malalakas. Beast King Rampage. Ang 575 dragon ay agad na tumaas sa 750 dragon. Rip, rip, dalawang malutong na tunog ang narinig. Naputol ang mga braso ng pandak na binata at ng isa pang tao. Mabilis na kinuha ni Yezuan ang kanilang mga interspecial na singsing at sumugod sa 2 pang tao. Ang 4 na taong ito at si Fu Shihao ay nagligtas ng kanilang buhay, kaya nagpakita siya ng awa sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang mga interspecial na singsing ay hindi magagawa. Napatulala ang pandak na binata nang makitang lumipad ang braso nito. Hindi niya maintindihan kung paano maaaring putulin ng isang tao na hindi pa umabot sa level 6 nanograms Imperial Chi ang braso ng isang level 7 Imperial Chi warrior. Nang lumingon siya, nakita niyang pinutol ni Yezuan ang mga braso ng 2 pang tao at mabilis na lumipad palayo. Sa sandaling ito, ang kaharian ni Yezuan ay umabot na sa 600 dragon. Level 7 nanograms Imperial Chi. Muling natigilan ang pandak na binata. Noong nagmamadaling kasama si Yezuan, nasa level 5 lang siya ng Imperial Chi. Ngayon, naabot na niya ang 780 dragons. Kailan pa nakapagtago si Wyvern? Senior Brother, na si Yezuan ay nagpapanggap bilang disipulo ng ating Beigu Group. Nag-react ang pandak na binata at sumigaw sa direksyon ni Fu Shihao. Si Fu Shihao, nakausap ni Elder Tan, ay napalingon nang marinig niya ang sigaw. Natigilan siya. Ang mga braso ng kanyang 4 na junior brothers ay lahat ay pinutol, at ang dugo ay umaagos mula sa kanilang mga sugat. Muling ibinaling ni Fu Shihao ang kanyang ulo at sumulyap sa likod ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na si Yezuan ay talagang isang impostor. Itinago pa niya ang kanyang lakas at pinutol ang mga braso ng kanyang 4 na junior brothers at ninakaw ang kanilang Cosmos Rings. Good lad, naglakas loob ka bang gayahin ang aking dakilang disipulo? Nag-react din si Elder Tan. Sa oras na ito, bigla siyang hinarang ni Fu Shihao at sinabing, Elder Tan,
ako ang may mga mata ngunit na bigong makakita, at hindi nakilala na ito ay isang impostor. Pupunta ako at papatayin siya. Hindi na kailangan. Interesado din si Elder Tan sa kakayahan ni Yezuan na itago ang kanyang lakas, kaya agad siyang tumakbo palabas. Ang batang Sky Dragon na iyon ay nasa one-line sky pa rin, kaya hindi ito tumakas. Siya muna ang kukuha kay Yezuan. Sumunod din si Fu Shihao sa likuran. Sa pagkakataong ito, responsibilidad niya na. Si Yezuan, na tumatakas, ay lumingon sa likod at nakita ang dalawang figure na tumatakbo palapit sa kanya. Fu Shihao na may 750 dragon, Elder Tan na may 810 dragon. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Bagamat nasira ang white bone puppet ni Elder Tan, tiyak na mayroon siyang backup, at gayon din si Fu Shihao. Iniligtas ni Fu Shihao ang buhay ko, kaya hindi ko siya papatayin. Si Elder Tan naman, siya ang amo ni Gaki. Patayin mo siya. Agad na nagpasya si Yezuan, ngunit hindi siya agad lumingon. Sa halip, kumuha siya ng level 7 white bone puppet mula sa devouring space. Pag-aari yun ng pandak na binata. Wei Zhenchen, pigilan mo ang isa sa kanila. Ipinatawag ni Yezuan si Wei Zhenchen, na mabilis na nagtanggal ng mga punto ng koneksyon ng white bone puppet at sumanib dito. Pagkatapos, naglabas si Yezuan ng isa pang white bone puppet, na nasa level 7 din. Ang white bone puppet na ito ay kontrolado niya. Ngayon, 3 laban sa 4. Patayin. Ano? Natigilan sina Elder Tan at Fu Shihao. Kahit na sila ay mga miyembro ng Beigu Group, hindi pa sila nakakita ng isang tao na kumokontrol sa dalawang white bone puppet ng sabay-sabay. Si Wei Zhenchen at ang isa pang white bone puppet ay sinugod kay Elder Tan. Ang kanilang misyon ay pigilan sandali si Elder Tan. At ang pangunahing target ni Yezuan ay si Fu Shihao. Upang maging tumpak, ito ay ang interspatial ring ni Fu Shihao. Isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang karwahe. Magwala, naglaslas si Elder Tan gamit ang kanyang espada na may lakas na 810 dragon, direktang hinati ang white bone battle puppet na kinokontrol ni Yezuan sa dalawa. Gayunpaman, si Yezuan ay nasa harap na ni Fu Shihao. Iniligtas mo ang buhay ko, kaya ililibre ko ang buhay mo. Si Yezuan ay nagwales gamit ang kanyang espada, pinutol ang pulso ni Fu Shihao at inalis ang kanyang universe ring. Nangyari ang lahat ng napakabilis kaya hindi nakapag-react si Fu Shihao at ang kanyang white bone puppet. Ngunit hindi sila masisisi. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay maingat at hindi umatras ng buong bilis. Sumambulat lang si Yezuan sa bilis na mahigit 900 dragon nang maabutin siya ng kanyang kalaban. Ding! Ang host ay nakalusot sa 605 dragons. Kahit na ito ay isang pagtaas lamang ng 5 dragon ng lakas, ito ay sapat na. Bitik! Sa oras na ito, nilaslas din ni Elder Tan si Wei Zhenchen sa kalahati. Gayunpaman, si Wei Zhenchen ay hindi papatayin ng slash na ito. Agad itong nag-reform sa isang maliit na ibon at umalis. Natapos na ang misyon nito. Matagumpay nitong napatigil si Elder Tan saglit. Mamatay, Elder Tan. Si Yezuan ay kumislap sa harap ni Elder Tan na parang multo at nilaslas ang kanyang espada na may masamang aura. Klang! Itinuring ding eksperto si Elder Tan. Hinarangan niya ang pag-ataking ito. Muling naglaslas si Yezuan at hinarang muli. Ngunit nang maglaslas si Yezuan sa pangatlong beses, narinig ni Elder Tan ang isang bugzo ng hangin sa kanyang likuran. Pagkatapos, isang matalim na talim ang tumusok sa kanyang likod. WHO, sino ito? Inikat niya ang kanyang ulo sa takot at natagpuan ang isang berdeng white bone puppet. Wei Zhenchen, pumunta ka sa impyerno. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na pinutol ni Yezuan ang kanyang espada. Rip! Lumipad at bumagsak kaagad ang ulo ni Elder Tan. Kahit na si Wei Zhenchen ay mayroon lamang 300 higit sa mga dragon, ang kanyang pag-atake ay hindi masyadong makakasakit kay Elder Tan. Gayunpaman, naakit niya ang atensyon ni Elder Tan. Matagal nang hinahangad ni Yezuan ang interspatial ring ng isang level 8 na chi-wielding powerhouse. Ding! Ang host ay nakalusot sa 620 dragons ng lakas. Flop! Ang bangkay ni Elder Tan ay nahulog sa mga mata ni Fu Shihao. Ikaw! Laking gulat ni Fu Shihao kaya hindi siya makapagsalita.
Nagawa pa ni Yezuan na patayin si Elder Tan, kaya bakit siya hinabol ng mga tao mula sa Blood Crow Divine Sect? Maaaring ito ay isang bitag. Iniligtas mo ang buhay ko, kaya ililibre ko ang buhay mo. Ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Malamig na sabi ni Yezuan at iniligpit ang bangkay ni Elder Tan. Saka siya tumalikod at umalis. Kabanata 450. Pagpatay sa Sky Dragon. Sa orihinal, ang mga taong ito ay narito upang tulungan si Elder Tan na patayin ang batang Sky Dragon. Ngunit ngayong patay na si Elder Tan, ano ang dapat patayin? Hindi nagtagal, ang grupong ito ng mga disipulo mula sa Bago Group ay nagmamadaling bumalik sa sekta upang iulat ang bagay sa Sect Master. Kasabay nito, gusto nilang arestuhin si Yezuan. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi umalis si Yezuan. Mga buto ng Sky Dragon, ha? Dapat mas magaling sila kaysa sa average na level 8 Saint Beast, di ba? Tumingin si Yezuan sa likuran ng mga disipulo ng Bago Group nang umalis sila at nagpakita ng malamig na ngiti. Pagkaalis ng mga disipulo ng Bago Group, mag-isang pumasok si Yezuan sa One Line Sky. Nagkaroon ng malaking kuweba sa kailaliman ng One Line Sky. Malamang, nandoon ang Sky Dragon. Nagpatuloy siya sa pagpasok at napakaingat. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang isang payat na higanteng dragon. Ang Earth Dragons at Wyverns ay halos magkapareho, ngunit ang Sky Dragons at Wyverns ay walang maraming pagkakatulad. Malalaki ang mga Wyvern, ngunit ang mga Sky Dragon ay medyo katulad ng mga Flood Dragon, maliban na mayroon silang isang pares ng mga pakpak. Ang Sky Dragon na ito ay kulay pula, at ang katawan nito ay tila hindi bababa sa 100 metro ang haba. Tumingin ito kay Yezuan na naglalakad papasok at ngumuso ng ilang beses. Paumanhin, kailangan ko ng isang set ng Dragon Bones. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, bigla niyang na-activate ang Beast King's Berserk. Ang 620 dragon ay agad na umakyat sa mahigit 800 na dragon. Patayin! Sa isang iglap, sumugod si Yezuan sa harap ng Sky Dragon, at pagkatapos ay mabangis na nilaslas ng Dragon's Judgment. Klang! Mabilis na damapo ang slash sa kaliskis ng Sky Dragon, ngunit halos hindi nito nabasag ang kaliskis. Napakalakas ng depensa. Ang pagkakaiba ng Sky Dragon na ito at ng dalawang Earth Dragon Kings ay parang langit at lupa. Gaya ng inaasahan sa isang makapangyarihang species. Hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga. Maraming infernos sa mundong ito. Sa parehong antas, ang Sky Dragons ay mas malakas kaysa sa mga Wyvern. Dagandong. Ang Red Sky Dragon ay umungal at ibinuka ang dagwang bibig nito upang iluwa ang hininga ng dragon kay Yezuan. Mabilis na umiwas si Yezuan, ngunit ang lugar kung saan siya nakatayo ay nasunog na sa isang malaking bunganga. Isa ito sa mga paraan ng pag-atake ng Sky Dragon, ang Dragon Breath. Napakalakas ng depensa ng Sky Dragon. Kailangan natin itong patayin habang tumatagal ang Beast King Berserk. Si Yezuan ay nagsimulang umatake ng baliw. Una, inubos niya ang lahat ng True Chi sa kanyang katawan. Pagkatapos, ginamit niya ang 8 Desolation Dragon Slaying Sword para maglaslas. Ang Sky Dragon na ito ay talagang mahirap pakitunguhan. Hindi nakapagtataka na ang Bago Group ay nagdala ng napakaraming eksperto. Kung ang mga taong iyon mula sa Bago Group ay lalaban sa Sky Dragon na ito, malamang na sila ay magdaranas ng mga casualty, at maaaring hindi nila ito mapatay. Gayunpaman, umasa si Yezuan sa bilis upang maghanap buhay. Ang Heavenly Dragon na ito ay kapareho ng dalawang Earth Dragon Kings na iyon. Hindi nila siya mahuli at hinayaang dahan-daw gumiling ang kanilang mga kaliskis bago maputol ang kanilang mga ulo. Matapos bumagsak ang ulo ng Sky Dragon sa lupa, natapos ang Beast King Rampage ni Yezuan. Sa wakas ay naputol na. Akala ko kailangan kong gamitin ang pangalawang Beast King Rampage. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Susunod, kailangan niyang i-dissect itong Sky Dragon at alisin ang Dragon Bones. Ding, ang host ay nakalusot sa 640 Dragon Power. Nang lumunin ni Yezuan ang bangkay ng dragon at ang Sacred Beast Soul, narinig din niya ang tunog ng notification ng system. Ngayon, kung gagamitin niya muli ang Beast King Rampage, malamang na maabot niya ang level 1 Chi Refinement Realm. Kung bumuti pa siya ng kaunti, hindi na siya magagapi sa Chi Refinement Realm.
Sa oras na ito, hindi napigilan ni Wei Zhenchen na tumalon. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa iyo ang mga buto ng Sky Dragon kapag natapos ko na itong pinuhin. Nakangiting sabi ni Ye Zuan. Ang kaharian ng Sky Dragon na ito ay dapat na nasa 850 dragons. Kung nais niyang pinuhin ito, natural na kakailanganin niya ang pinakamahusay na mga materyales. Pagdating ng oras, baka maabot pa niya ang level 9 Chi Refinement Realm. Bagamat nakakuha siya ng maraming interspatial ring, maaari lang niyang pinuhin ang isang level 8 Chi Refinement Realm sa pinakamaraming. Hindi sapat para maabot ang level 9 Chi Refinement Realm. Kaya, sa susunod, pupunta siya sa isang lugar na tinatawag na City of Bones. Pagkatapos, ibebenta niya ang natapos na skeletal war puppets na nakuha niya kapalit ng mga materyales sa pagpino. Sa Boneyard, ang Bego Group ay hindi lamang ang maaaring kontrolin at pinuhin ang skeletal war puppets. Nag-iisa lang ang Bego Group sa paligid, kaya natural na iniisip ni Fu Shihao at ng iba pa na si Ye Zuan ay miyembro ng Bego Group. Sa oras na ito, umalis si Ye Zuan sa One Line Sky. Ang lungsod ng Bones ay ang sentro ng ilang kalapit na Bone sects. Marami sa mga alagad ng mga sekta ang pumupunta doon para bumili ng mga materyales o tapos na skeletal war puppets. 2 araw na nagmamadali si Ye Zuan sa lungsod ng Bones. Bago siya pumasok sa lungsod ng Bones, nakita niya ang isang malaking kalansay ng hayop sa pintuan ng lungsod. Mukha itong dinosaur sa isang museo. Noong nabubuhay pa ang sagradong hayop na ito, ang barbaric bull demon na nakita ni Ye Zuan noon. Ayon sa iba, ang barbaric bull demon na ito ay minsan nang pumanaw sa lungsod ng Bones. Sa lakas nito ng level 9 Chi Refinement Realm, nagdulot ito ng malaking pagkawasak. Sa huli, pinatay ito ng City Lord ng City of Bones at pinino ito. Pagkatapos, inilagay niya ito dito bilang isang babala. Tiningnan ni Ye Zuan ng maigi at nalaman na ang Sacred Beast Skeleton ng level 9 Chi Refinement Realm na ito ay nakaset up na may maraming porma sayon. Walang sino man ang maaaring kumuha nito kahit na gusto nila. Matapos makapasok sa lungsod, nakahanap din si Ye Zuan ng lugar na makakainan. Pagkatapos nito, pumunta siya sa pinakamalaking Myriad Bone Market sa Myriad Bone City. Naririto ang lahat ng uri ng tao, at maraming tao ang nagtatayo ng mga stall para magbenta ng sarili nilang pinong white bone battle puppets. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay pinipino sila gamit ang mga buto ng tao. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay mas maliit kaysa sa mga sagradong hayop. Bukod dito, pareho sila ng mga gawi, kaya mas madaling kontrolin ang mga ito. Hey, little brother, nandito ka ba para bumili o magbenta? Pagkapasok ni Ye Zuan, isang tao ang lumapit sa kanya. Oo, nandito ako para bumili. Sagot ni Ye Zuan, then come to our shop. Bibili kami ng mga bangkay. Siyempre, kung may mga bangkay ka ng mga makapangyarihang sagradong hayop, bibilhin din namin sila. Pero kailangan at least level 6 Chi Refinement Realm ka. Marami rin tayong natapos na skeletal war puppets. We even have 10-year and 100-year skeletons, nakangiting sabi ng lalaki. Ang mga daang taong kalansay ay ang mga kalansay ng makapangyarihang mga mandirigma na namatay 100 taon na ang nakalilipas. Ang gayong mga kalansay ay mas mahusay kaysa sa mga kamamatay lamang. Ang mga skeletal war puppets na pinino mula sa gayong mga kalansay ay mas malakas. Marami akong natapos na skeletal war puppets, muling sagot ni Ye Zuan. Natigilan ang lalaki, saka ngumiti at sinabing, I understand. Little brother, this way please. Sa pangkalahatan, ang mga sekta ay magkakaroon ng grupo na dalubhasa sa pagpino ng skeletal war puppets. Espesyal na ginamit ang skeletal war puppets na ito. Gayunpaman, ang gayong mga sekta ay karaniwang ibinebenta ang mga ito ng magkasama. Hindi sila kailanman ibebenta ng isang tao. Sa makatuwid, nakuha ni Ye Zuan ang mga skeletal war puppets na ito sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao. Dinala ng lalaki si Ye Zuan sa isang tindahan sa gilid. Ang pakiramdam na ito ay katulad noong siya ay namili sa elektronikong lungsod sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos, dinala ng lalaki si Ye Zuan sa isang pribadong silid. Mayroong 123 skeletal war puppets na napino. Kabilang sa mga ito, 33 ang level 6 Chi Refinement.
Realm at 13 ang Level 7 Chi Refinement Realm. Inilabas ni Yezuan ang walang kwentang skeletal war puppets. Gulat na gulat ang lalaki. Mayroong kahit 13 skeletal war puppets ng Level 7 Chi Refinement Realm. Tila hindi ordinaryong tao si Yezuan.